Ayan. Isang mapagpalang magandang gabi sa ating lahat. Ngayon ay May 16, 2024 at ang oras ay 9 p.m. Okay. Araw ng Huwebes, no? May 16, 2024, ang oras ay 9 p.m. Araw ng Huwebes. Okay. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, aking pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng digdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito, from the north, east, west, south. Mabuhay mula sa sikatan ng araw, mabuhay perlas ng silanganan. Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kapayapaan, kapatawaran, kalayaan, pag-ibig ay sumasa atin lahat. Kumusta ang mga kapatiran, no? Sa pagkakataon na ito ay nais ko lang ibahagi doon sa mga allergy, doon sa sinasabi kong big bombastic release. Ayan, no? Sapagkat marami na kasi nagsasabing release, no? But gusto kong liliwanagin sa inyo that bagamat sinabi kong big bombastic release, meron po itong dalawang muka. Meron itong negative at saka meron itong positive. Kaya, merong matutuwa at merong mabubwisit. Ngayon pa nga lang, wala pang ang big bombastic release. Marami nang nabubwisit. Sorry for my words. Okay. Meron akong nais ibabahagi sa inyo, ha? Huwag na kayong magagalit sa akin. Walang sisihan. Dahil alam nyo, sa totoo lang, dapat kasi, no, total mga matatalino kayo at matataas mga pinag-aralan ninyo, meron mo na akong ibabahagi sa inyo. Okay, at ito ay matatagpuan sa Book of Kawikaan, chapter 15. Pagtiyagaan ninyo ako dahil ang mata ko, ha. Kawikaan, chapter 15, verse 27. At ito ang sinasabi dito. Ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan. Sugod pa more, Central Bank. Ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. No? Kaya, alam nyo, sa totoo lang, ako naman ay inaamin ko sa inyo that ganun pa man, pinasasalamatan ko ang Panginoon sapagkat lahat ng yan ay ginamit ko hindi para sa kapritsuhan ng buhay. Hindi katulad ng iba that, sorry ha, kaya wala man akong gipangalanan, no? Hindi ba katulad ng iba na pabongga-bonggalicious with sa mga mamahaling hotel sila nagsiselebrate, nagko-coronation, but the fact, kawawa yung mga members. Okay? Dito ngayon sa 28, tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin. Ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain, no? Lalo na itong mga bunganga, no? Merong isa papangalanan kita. Damayan found in, yung Damayan, ano ba yun? Si Damayan found the, parang something ganun, no? Nako, imamarka, inunotid ko lahat yung sinasabi mo, ha. Nasa na pala yung nagsabi sa akin na hanggang April 30 na lang ako at pwede na akong papatayin, no? Alam ko naman, ginawa niyo lahat. Kaya nga, di ba yung nakagat ako dito? Alam ko kayong may gawa nun, but purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo sapagkat ito ako, buhay na buhay para sa inyo. Okay? So, sa 29, pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid. Okay? Ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. Kayo talaga, maliwanag ha. Sa Book of Kawikaan, chapter 15 yan. No? Kayo kasi, gigil kayo sa akin dahil ang mensahe ng aba ninyong lingkod ay matalas, matalim, tabak, no?
nasusugatan kayo. So, kahit wala naman akong pinangalanan, pero pumipiyo kayo no? Sa number 30, ang masayang ngiti sa puso ay kasiyahan. At ang mabuting balita ay may dulot ng kalusugan, no? So ito yung magi-inspire tayo ng ibang tao, no? Magi-inspire tayo to lift up other people, lalo na sa mga lahat naman, no? Halos lahat ay talagang nakaranas ng hindi magandang sitwasyon at napanghinaan ng loob. So, kumbaga doon sa mga Korean, mga telenovela, adyang! So, laban lang, okay? So, dito sa 31, ang marunong makinig, ito na, ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Okay, number 32, ipinapahamak ang sarili nang ayaw makinig sa pangaral. Ngunit ang magpapahalaga ng paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Ayan, napakaliwanag niyan mga mahal kong kapatid. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan at ang pagpakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Kaya alam ninyo mga mahal kong kapatid, kayo kayo talaga hindi na talaga kayo madala-dala kayo talaga, sobra na talaga kayo. Bagamat ang aba ninyong lingkod, sometimes, sometimes kapag nagsasalita ito ng maanghang, matalas, that is not my own understanding. Ang espiritu niyan, may nagsabi sa akin, itong damayan na ito, pinagsasabi mong maitim ang budhi ko. Ikaw kayo talaga Ay nako, hindi nyo lang tanggap ang buong katotohanan. Hayaan mo, no? Hayaan mo, baka ikamatay mo ito ngayong June, no? Sorry sorry for my words, ipagpaumanhin ninyo. Baka mas lalo kang maaatakihin ka pag nalaman mo yan. Kayo. Kasi sa June, unti-untiin natin to, isusurprise natin ang mga mahal natin mga kapatid, no? Ito, once and for all ito. Okay, at ang taong bayan, baka pwede na siguro sumugod kayo ulit sa Central Bank. Yan siguro pagsugod na yan is worth it na talaga yan, no? So alam niyo mga mahal kong kapatid, no? Sa totoo lang, lalo na ngayon that ayan na naman, namomonitor ko na naman ang pagsi-shutdown. Pagsi-shutdown ito ng isang bangko. Kayo noon ba yung nakaraan, sinabi ko ba na ito may shutdown, di ba nangyari yan? Dahil nga, hindi naman ako nagbibigay sa inyo ng mensahe ng akin-akin lang. Kayo talaga, mga pasaway kayo. No? So, Book of Kawikaan chapter 15, maliwanag man yan dyan. So, alam niyo mga mahal kong kapatid, sa pagkakataon na ito, ako na talaga ang nagsasabi sa inyo, nako, higpitan ninyo ang kapit ng inyong pananampalataya. Maraming mangyayari na hindi ka nais-nais. No? So, yung mga karunungan na yan, yung sobrang talino na yan, walang magagawa yan. Yung sobrang nasa kapangyarihan ka, walang magagawa yung kapangyarihan, nakaposisyon ka. Yung pagiging mapera mo dahil sa mga tagong yaman na pinagkakaguluhan nyo, walang mangyayari dyan. Sa kabila ng lahat tayo ay luluhod sa nag-iisang Alpha Power Omega. No? So, alam nyo sa totoo lang, no? Marami talaga ang nakikita ko, lalo na ngayon that mayroon pala akong paalala, pangalanan ko na ito, sa buong Surigao, no? Pinapaalalahanan ko kayo dyan sa buong Surigao. Buong Surigao buong Surigao. Masur or Norte man yan, basta buong Surigao. Ayan binuo ko na. Paalala ko lang sa inyo hanggat maaari, kasi nakikita kayo no?
Walang makikialam dyan. Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Dahil oras na makikialam na naman kayo. Let's check it and let's see who is rattle and roll. No? Yung mga pinagmamalaking yaman, alalahanin nyo yan ha. Darating ang panahon, yung mga ginto, pilak, yung mga diamonds na yan, yung mga iba't ibang commodities, kahit igulong-gulong nyo na yan, hindi na yan mahalaga, no? Hindi na rin mahalaga ang pera, pero may pinakamahalaga dyan. Kaya kayo na mga nanggigigil sa akin, no? Wala tayong magagawa kasi ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan ang siyang mapagyari at magtatakda sa lahat ng bagay, no? Nawa sa araw na yan ay mangingibabaw ang pag-ibig sa pagmalasakitan sa bawat isa. Ang sabi ni Baltasar Santos Rani, ang karunungan pang lupa ay kamangmangan sa karunungan pang langit. Siyempre naman kapatid. Para kay Virginia Isconar, good evening po ma'am, watching from Riyadh. God bless us all. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Sa lahat nating mga kapatid na mga OFWs, no? Mahirap magsalita yung sinasabing magsiuwi na kayo, no? Kasi wala pang dapat ito ha mga OFWs. I don't know ha kung sino ang nagpa-promise sa inyo, but wala pang hindi pa mangyayari yan as long as hindi maayos yung ating dito ang ating bayan, no? So maraming mga something kay Salvacion ni Dialita, no? Thank you so much kay Rico Estrosos watching from Surigao del Sur. Yes kapatid, sana yung mga kapatiran dyan ay wag nang sana nilang pakialaman, lalo na pagdating ng Buddha. Nako, disgrasyang abutin sa halip na grasya, no? Kay mga sumpa pa yan. Be blessed everyone. Rick Sabagala Kabilino, thank you so much, no? Kay Lucy, gandang gabi Ma'am Lidimir from South Cotabato. Yes kapatid. Kay Galionor Ramos, the Maharlika will be greater again. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Good evening sa asawa at kay Master Jan. Yes kapatid, no? Si Master nagluluto. Anong oras na ba? Naamoy ko ng luluto ni Master. Kasi medyo kapatid, medyo ginagaya ko ngayon si Lady Lou, no? So, kasi kailangan. Charot. Kay Ablaw Tan Nathaniel, good evening mga igsoon, may gabi ising tanan. Kay Milima, Tandale. Kay El Taurus, thank you. Kay Monica Velasquez, thank you. Kay Los Balos San Miguel, thank you so much. Kaganina may nabasa ako. Sino yon? Si ate ba yon? No, maraming salamat sa inyo. Basta mga kapatid basahin niyo sa Book of Kawikaan chapter 15, yung binasa ko sa inyo. Verse 27 to 33. Okay. Alam niyo mga mahal kong kapatid, napakaliwanag yan ha. Huwag nyo na kasi kayong gigil sa akin. Kayo talaga. Nandun pa yung isa. Ay nako. Nagpe-pretend na wala kang pinagkaiba kay Kibuloy ha. Ayan tuloy. Yan. May napansin ba kayo? Yan. May ibig sabihin yan. Nako, ewan ko na lang. So, merong isa na tawag nito, naggumamit na siya ng ibang termino pero nag-alakibuloy din. No? So, ang hirap, no? Kaya kayo, ingatan ninyo ang inyong mga pananampalataya. Huwag kayong magpapadaya sa mga salita na wala dito, wala doon. Ako naman, sinasabi ko naman sa inyo, ano man ang napapanood nyo sa akin, kung mayroon man kayong mga bagay na hindi naunawaan, hingiin ninyo sa Panginoon ang tamang karunungan. Okay? Para maunawaan ninyo. Pero mas maganda basahin niyo sa Book of Kawikaan chapter 15 verse 27 to 35. So ganun po siya, mga kapatid, no? Alam niyo sa totoo lang, ito pa ha, para doon kay Damayan, sino ba 'yon? Papangalanan kita, no?
challenge accepted, no? Gigil mats ka talaga sa akin. Wow, wala akong masabi sa iyo. Tingnan ko lang ha. Kasi hindi ako nagkiklaim eh. No? Tingnan ko lang kung sinong hihimas ng riha sa atin. Ito siya si Damayan Foundationik. No? Si Damayan Foundationik. Ayan. Damayan Foundationik ha. Napaka very good mong magsalita sa akin. Gigil mats ka sa akin ha. Kunwari ka pa. Kunwari ka pa. Asus, Ginoo, pastilan. Ikaw na mismo ang napapaso, nahuhuli sa sarili mong bibig. Kasi kayo, no? Ako kasi ay nagpakatotoo ako sa inyo. Hindi kasi ako nagpa-plastic. Kaya napanood nyo ba yung aking TikTok ngayon? Kaya nakalagay doon soon. Who is the guest? So let's shake it and let's see who is rattle and roll. Tingnan ko lang, no? Lidimin Canoto ay hindi po ito nagkiklaim ng anuman account at wala po akong organization na itinayo, no? Pero meron akong sinuportahan. Ito yung Maharlika Kingdom of God, no? Hindi kingdom ni Lidimin ha, hindi kingdom ni Sultan. Maharlika Kingdom of God, the Lupasugsulu Empire, Darul Islam, 11 countries, 1 sea. Yan po ang sinuportahan ni Lidimin Canoto bilang sa Sultanate dahil sapagkat ito naman po ay nakikita natin sa system. Kayo talaga. Alangan naman baguhin ko dyan para sa inyo kahit mali. No? So kanina masyado akong na-overwhelming doon sa isa nating kapatid na nasa ibang bansa dahil harinawa, no? Ang sabi niya ba ganito, meron kasing, alam niyo na, yung mga ano ba, yung mga nagsasabi, they are the king, they are the queen, blah, 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 kung mga sinasabi. And then, nadiscover niya na yung mga OFWs na mga kasama niya, yung mga kapirahan ay, yun nga, ginagamit lang sa personal na bagay. So, to make the story short, no, na ano lang ako kaganina sa ating mahal na kapatid. Kasi, sabi niya, nagalit man siya pero naluoy siya. Ibig sabihin, luoy sa Tagalog na awa. So, ang sabi ko, hindi natin kailangan ng luoy-luoy here. Hindi natin kailangan ng awa dito. Sapagkat, ang kailangan natin is yung katotohanan. Dahil minsan, kahit magmamagandang loob ka, hindi mo alam na papahamak pala yung kapwa mo. Kaya kanina, meron din nagtanong sa akin, no? Bagamat sinasabi nila, ito na, bagamat sinasabi nila that the real FEM senior is still alive, no? May nagtanong sa akin kaganina kasi sa haba ng usapan, no? Tinanong ako kaganina, ito ha, papaliwanag ko lang ha. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Marcos family, yung iba ha, dahil tinrato naman po akong maganda, no? Tinrato po akong maganda, maayos naman po. Pero ako na po ito bilang Lidimin Canoto ay I declared, no, na wala ho talaga akong dugong Marcos, no? Wala po talaga akong dugong Marcos, ngunit subalit na tapat, malaki ang kaugnayan ko sa pamilyang Marcos, lalo na doon sa ating late or dating President Ferdinand Idralin Marcos Sr. So maliwanag yan ha. Kaya mayroon ding nagsasabi, marami ding nagsasabi. Sila ang nagsabi. Sabi ko nga, hindi nga ako nagkiklaim, di ba? No? Hindi ako katulad ng iba that anak ni ganito, ganyan. But Lidimin Canoto is, paprangkahin ko na kayo. Ako ang ginaklaim that I have a blood of Marcos. But promise, I swear, wala ho akong dugong Marcos. Ngayon, may nagtanong sa akin, what if? No, kasi meron kami mga usapin, no, na talaga lang naman, sabi ko nga sa inyo walang kapatid, walang kadugo sa kadugo. So, sinabihan ako kaganina, what if kung siya pala ang tunay mong tatay? No, isa lang ang sinabi ko. Ang panukala at batas ng Diyos ang aking sinusunod at hindi batas ng tao. Ibig sabihin, kung lang naman, no?
Kung lang naman na mapatunayan na siya ay aking ama, kahit siya pa ang aking ama. No? Ang nagkamali ay nagkamali. Hindi natin maaaring maituwid ang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. No? Kung mayroon ng mga pagkakamali, kailangan ituwid. Minsan ang pagmamahal, may dalawang klaseng pagmamahal. Pagmamahal na itinutuwid mo yung kapwa mo dahil sa mali. Merong pagmamahal na ito'y tinatawag na mapangimbabaw na pagmamahal. Na ano mo lang yung tao sinasabi mong mahal, but the fact ay ikaw na mismo ang tumutulak sa kanya sa kumunoy dahil may mga bagay na hindi mo siya tinutuloy, napapasama siya o napapariwara siya. So, yun pong ibig kong sabihin. So, at this time, binabahagi ko yan sa inyo, hindi para magmalaki sa inyo, hindi para ma-amaze kayo sa akin kung ano-anong isipin nyo sa akin, but that is the truth, because the truth shall set us free. Bilang Lidimin Canuto, ano bang sinabi ko sa inyo? Lidimin Canuto is ang batang nabuhay pa para sa inyo mula ito sa dugong Haring Leon. But I never declared or self-proclamation that I am a queen to be, I am princess to be, kasi yung princess GM na yan, nasa dokumento yan, wala kayong magagawa dyan, no? Meron pang pangalan Jesus kayo talaga, no? Meron pang pangalan Kristo, pero bakit ako binabatikos nyo sa Princess GM? Ang Kristo, may Kristo doon sa sabungan, kayo talaga, no? Kasi pamimersonal ang ginagawa ninyo sa akin, no? So, sana maliwanag yan ha, but ganun pa man, itong mga kaguluhan na nangyari sa atin, para sa akin, hudyat ito. Hudyat na malapit na rin magkakaisa itong iba sapagkat wala nang magawa, lahat tayo ay luluhod sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang nag-iisang Alpha, Power, Omega. No? So, yun po, yun ang ibig kong sabihin. No? So, alam niyo napakasimple lang. Sana pagbulay-bulayan ninyo sa Book of Kawikaan chapter 15 verse 32 pababa, no? Kasi ako nagsishare man ako sa inyo ay hindi para palakpakan nyo ako. Okay? So, ganun po yun mga mahal ko kapatid. At mag-ingat kayong lahat. Sabi ko nga sa inyo, kapit kayo. Nako, talaga lang naman. Nako, kapit talaga kayo kasi maraming mangyayari na hindi maganda. Ngunit, subalit datapat. No? Sa totoo lang, tawag nito, hayaan nyo at lalong pagbubutihin ng inyong abang lingkod ang sa abot ng makakaya ayon sa ibinagkaloob sa akin ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Kasi mahirap kasi mag-over ka. No? Mahirap kasing pangunahan mo ang panukala ng Diyos. Parang ganito yun. No? Kaya ako, nasa instruction kasi igalan talagang pamahalaan. So, pero nandoon na rin yung gigil. Ako inaamin kasi nanggigigil na rin talaga ako sa totoo lang. Ako, mayroon akong sariling pamilya, may mga anak ako, hindi ko na sila nakakasama just to follow Him lang. No? The will of God, not in my will. No? So, mga mahal kong kapatid, no? Tulong-tulong, I have a plan. So, isi-share ko rin ito sa inyo, pero abangan ninyo ha. Malapit-lapit na yung June ha. No? So, sige lang, no? Basta ako, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mag-ingat kayong lahat dahil may nakikita ako sa, namumonitor ako, may mga mababangis na hayop na maglalabasan, no? Meron talaga mga mahal kong kapatid, kaya mag-ingat kayong lahat. Okay? So, isang mapagpalang magandang gabi sa inyong lahat. Nawa, no, ang ibinahagi ko sa inyo ay mapagbulay-bulayan ng bawat isa, mapag-isip-isip ng bawat isa. Okay? So, yun lamang mga mahal kong kapatid at mag-iingat tayong lahat. Anong oras na ba? Ayan, 9:40 p.m. na.